Sa araw na ito, sa ating Filipino Grade 5, Quarter 2, Week 1, tayo ay may bagong aralin na may paksang gamit ng pandiwa. Sa araling ito, ikaw ay inaasahan kong makagagamit ng wastong pandiwa ayon sa panahunan. Pandiwa. Ano nga ba ang kahulugan ng pandiwa? Ito ay salitang nagpapahiwatig ng kilos o galaw. Nagbabago ang anyo nito ayon sa panahon kung kailan nangyari o naganap ang kilos. Ito ang tinatawag na panahunan o aspekto ng pandiwa. Naganap, nagaganap, o magaganap. Ano naman ang pawatas? Pawatas ang tawag sa mga pandiwang hindi pa nababanghay sa iba't ibang aspekto. Ang pawatas ang magiging batayang anyo ng pandiwa. Halimbawa, lapit, sayaw, awit, akit, laro, ingat, sabi, tapon, alam, hagi. Mga panlaping banghay sa Sa aspektong naganap, isingit ang sa gitna ng unang pantig kung nagsisimula sa patinig ang pandiwa. Ilagay ang sa unahan. Halimbawa, lumapit, sumayaw, umawit. Pansinin kung paano isiningit ang salitang Sa aspektong naganap, ang kilos o galaw ay nangangahulugang tapos na o nangyari na. Sa aspektong nagaganap, ulitin ang unang pantig ng salitang ugat at isingit ang sa gitna nito. Kung nagsisimula sa patinig ang pandiwa, ilagay ang sa unahan. Halimbawa, lumalapit, sumasayaw, umaawit. Sa aspektong nagaganap, ang kilos o galaw ay kasalukuyang nangyayari. Sa aspektong magaganap, ulitin ang unang pantig ng salitang ugat. Halimbawa, lalapit, sasayaw, aawit. Sa aspektong magaganap, ang kilos sa galaw ay mangyayari pa lamang. Subukan natin ang iyong kaalaman. Narito ang mga sumusunod na pawatas na pandiwa. Nais kong punan mo ng naganap na pandiwa, nagaganap, o magaganap na pandiwa. I-pause mo ang video upang bigyang daan ang iyong pagsagot. Tayo ay magwasto. Sa naganap, ano ang iyong kasagutan? Lumipad. Mahusay. Sa nagaganap, lumilipad. At sa magaganap, lilipad. Magaling. Sa sigaw, ano ang pandiwang naganap? Sumigaw. Kapag ito naman ay nagaganap, sumisigaw. At kapag ito ay magaganap pa lamang, sisigaw. Umiyak, ang pandiwang naganap ng pawatas na iyak. Kapag ito naman ay nagaganap, ang sagot natin ay umiiyak. Kapag ito naman ay magaganap pa lamang, ang isasagot natin ay iiyak. Mahusay ang iyong mga pagkakasagot. Mga panlaping banghay sa mag, mang. Sa aspektong naganap, ilagay ang na, nag o nang
sa unahan ng pandiwa. Halimbawa, naakit, naglaro, nag-ingat. Gaya ng sinabi ko, sa aspektong naganap, ito ay tapos na. Ang kilos ay nangyari na. Sa aspektong nagaganap, ilagay ang nag o nang sa unahan ng pandiwa at ulitin ang unang pantig ng salitang ugat. Halimbawa, nang aakit, naglalaro, nag-iingat. Gaya na sinabi ko kanina, ang aspektong nagaganap, ang kilos o galaw ay nangyayari pa lamang. Sa aspektong magaganap, ilagay ang mag o mang sa unahan ng pandiwa at ulitin ang unang pantig ng salitang ugat. Halimbawa, maaakit, maglalaro, mag-iingat. Ang aspektong magaganap, ang kilos o galaw, ay mangyayari pa lamang. Halina't subukan natin ang iyong kakayahan. Narito ang mga sumusunod na pawatas na pandiwa. Ligo, aral, kita. Isulat ang tamang aspekto gamit ang banghay sa ma, mag o mang. I-pause ang video upang bigyang daan ang iyong pagsagot. Tayo ay magwasto. Ligo, naligo, naliligo, maliligo. Aral, nag-aral, nag-aaral, mag-aaral. Kita, nakita, nakikita, makikita. Naway nakakuha ka ng tamang sagot. Mga panlaping banghay sa i, an, han, in o hin. Sa aspektong naganap, ilagay ang in sa gitna ng unang pantig. Kung nagsisimula sa patinig ang pandiwa, ilagay ang in sa unahan. Halimbawa, sinabi, tinapon, inalam. Sa aspektong naganap, ang kilos ay nangyari na. Sa aspektong nagaganap, ulitin ang unang pantig ng salitang ugat at ilagay ang in sa gitna nito. Kung nagsisimula sa patinig ang pandiwa, ilagay ang in sa unahan. Halimbawa, sinasabi, tinatapon, inaalam. Sa aspektong magaganap, ulitin ang unang pantig ng salitang ugat at ilagay ang i sa simula nito. Para sa mga pandiwang banghay sa an, han, in o hin, ilagay ang in o hin sa dulo. Halimbawa, sasabihin, itatapon, aalamin. Tayo ay magsanay. Narito ang mga pawatas na pandiwa. Gamit, hugas, kausap. Isulat ang tamang aspekto gamit ang banghay sa i, an, han, in o hin. I-pause ang video upang bigyang daan ang iyong pagsagot. Tayo ay magwasto. Gamit, ginamit, ginagamit, gagamitin. Hugas, hinugasan, hinuhugasan, huhugasan. Kausap, kinausap, kinakausap, kakausapin. Nakakuha ka ba ng perfect score? Ngayon naman ay susubukan ko ang iyong kaalaman. Nais kong punan mo ng angkop na pandiwa ang talaan. Kain, guhit, takbo, lakad, luto, asar, sulat, hawak, tanong. Punan ng angkop ng aspekto ng pandiwa.
I-pause ang video upang bigyan daan ng iyong pagsagot. Tayo ay magwasto. Kain. Kumain. Kumakain. Kakain. Guhit. Gumuhit. Gumuguhit. Guguhit. Takbo. Tumakbo. Tumatakbo. Tatakbo. Lakad. Lumakad. Lumalakad. Lalakad. Luto. Nagluto. Nagluluto. Magluluto. Asar. Nang asar. Nang aasar. Mang-aasar. Sulat. Sumulat. Sumusulat. Susulat. Suot. Nagsuot. Nagsusuot. Magsusuot. Tanong. Nagtanong. Nagtatanong. Magtatanong. Nakakuha ka ba ng perfect score? Mahusay! Basahin natin ang kwento ng Ang Munting Gamo-Gamo hango sa aklat ng Alab Filipino 5, pahina 63. Noon ay may dalawang gamo-gamo. Isang munting gamo-gamo at isang malaking gamo-gamo. Kagaya ng lahat ng gamo-gamo, naaakit sila sa liwanag. Kaya, madalas silang lumalapit sa pinakamaliwanag na ilaw na kanilang makita. Kay ganda ng apoy ng kandila. Sabi ng munting gamo-gamo. Mag-ingat ka, munting gamo-gamo. Paalala ni malaking gamo-gamo. Maganda ang apoy ng kandila, subalit ito rin ay mapanlinlang. Kung mapapadikit ka sa apoy, baka matupok ang pakpak mo at hindi ka na makalipad. Hindi po ako natatakot. Sagot ng gamo-gamo. Hindi niya alintana ang babala ng malaking gamo-gamo. Lalo pa siyang lumapit sa apoy ng kandila upang doon maglaro. Kay sarap ng pakiramdam kapag naglalaro ako malapit sa apoy ng kandila. Kay liwanag at kay init. Ngunit, bigla siyang napadikit sa ningas ng kandila at nalaglag siya sa mesa. Sinasabi ko na sa iyo, munting gamo-gamo, malungkot na sabi ng malaking gamo-gamo. Ngayon ay hindi ka na makalilipad muli. Sa gawain sa pagkatuto bilang 1 or isa, nais kong punan ninyo ang bawat column upang mailarawan ang dalawang gamo-gamo. Gamitin ang mga mungkahing unang salitang bilang simula, isulat ng sagot sa iyong sagotang papel. Siya ay ilarawan ng pisikal na katangian ng munting gamo-gamo at malaking gamo-gamo. Siya ay ilarawan naman ang pag-uugali ng munting gamo-gamo at malaking gamo-gamo. Ayon sa kanya, ang liwanag ay isulat ang iyong sagot para sa munting gamo-gamo at malaking gamo-gamo. I-pause ang video upang bigyan daan ang iyong pagsagot. Simulan natin ang gawain sa pagkatuto bilang 2. Tukuyin ang pandiwa sa bawat pangungusap. Isulat sa iyong sagotang papel ang naganap, nagaganap, at maggaganap na pandiwa bilang pagtugon sa panahunan nito. Kung nakinig ang gamo-gamo sa kanyang kasama, hindi sana nasunog ang pakpak niya. Ikalawa, laging sinisikap ni Jessica na sundin ang payo ng nanay niya. Ikatlo, kung magkakamali si Aldrin, pagsasabihan siya ng kanyang kuya.
Ika-4, nagtatanong si Andrea kapag hindi niya naiintindihan ang utos ng kanyang lola. Ika-5, hindi siya maliligaw dahil nakinig siya sa kanyang kuya bago siya umalis sa bahay. I-pause ang video upang bigyan daan ng iyong pagsagot. Tayo ay magwasto. Sa unang bilang, ang tamang sagot ay nasunog ang pandiwa at ang aspekto nito ay naganap. Sa ikaliwa, ang pandiwa ay sundin at ang aspekto nito ay naganap. Sa ikatlo, ang pandiwa ay pagsasabihan na mayroong aspektong magaganap. Sa ika-4, ang pandiwa ay nagtatanong na may aspektong nagaganap. Sa ika-5, ang tamang pandiwa ay nakinig na may aspektong naganap. Sana'y nakakuha ka ng perfect score. Sa gawain sa pagkatuto bilang 3, isulat muli ang kwentong Ang Munting Gamo-Gamo sa sariling salita. Gumamit ng mga pandiwa sa iyong kwento. Sa lungguhitan, ang pandiwang ginamit. Isulat ang salaysay sa iyong sagutang papel. Narito ang rubric sa pagsulat ng salaysay. Sa gawain sa pagkatuto bilang 4, piliin ang angkop na pandiwa na bubuo sa pangungusap. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. Una, isa-isang blank ang mga panauhin ni Kate. A. Dumarating. B. Dumating. C. Darating. I-pause ang video upang bigyan daan ang iyong pagsagot. Ikalawa, blank si Lara ng masagana at masarap na pagkain sa mga bisita. A. Naghanda. B. Naghahanda. C. Pinaghahandaan. 3-4, kahit na malakas ang ulan, blank pa rin si Lara para blank pa ng prutas. A. Lumalabas, bumili. B. Lalabas, nagbili. C. Lumabas, magbili. 5-6, kinulang pa ng upuan para sa mga bisita, kaya blank pa rin si Arnold para sa multipurpose. A. Humakot dala. B. Naghakot dalahi. C. Hinakot dalhin. I-pause ang video upang bigyan daan ang iyong pagsagot. 7-8, blank ng ilang bisita ang taong blank nila sa kanilang pakay. A. Hinanap, kakausapin. B. Naghanap, kakausap. C. Maghanap, kausap. 9-10, blank na ng linaw ang pakay ng mga bisita kapag blank na sila. A. Nagkaroon, nagpulong. B. Magkakaroon, makapagpulong. C. Magkaroon, nagpupulong. I-pause ang video upang bigyan daan ang iyong pagsagot. Tayo ay magwasto. Sa unang bilang, ang tamang sagot ay dumarating. Isa-isang dumarating ang mga panauhin ni Kate. Sa ikalawang bilang, ang tamang sagot ay naghanda.
Naghanda si Lara ng masagana at masarap na pagkain sa mga bisita. 3 to 4, ang tamang sagot ay lumabas, bumili. Kahit na malakas ang ulan, lumabas pa rin si Lara para bumili pa ng prutas. 5 to 6, ang tamang sagot ay naghahakot, dalhin. Kinulang pa ng upuan para sa mga bisita, kaya naghahakot pa rin si Arnold para dalhin sa multipurpose. 7 to 8, ang tamang sagot ay hinanap, kakausapin. Hinanap ng ilang bisita ang taong kakausapin nila sa kanilang pakay. 9 to 10, ang tamang sagot ay magkakaroon, makapagpulong. Magkakaroon na ng linaw ang pakay ng mga bisita kapag makapagpulong na sila. Sa gawain sa pagkatuto bilang 5, umisip ng isang kwentong nabasa o kwentong napanood tungkol sa pagharap sa isang hamon o suliranin sa buhay ng isang mag-aaral. Iguhit ang iyong napanood na sumisimbolo na naging matatag sa pagharap sa buhay. Pagkatapos, sumulat ng 2 hanggang 3 pangungusap na nagpapaliwanag kung bakit ito ang napili mong simbolo. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Bibigyan ng puntos ang iyong kwento sa pamamagitan ng rubrics na ito. I-pause ang video upang bigyan daan ng iyong pagsagot. Sa gawain sa pagkatuto bilang 6, punan ng patlang, isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. Batay sa aking napag-aralan, may 3 panahunan ang aspekto ng pandiwa. Ito ay ang mga sumusunod. Una, pangalawa, at pangatlo. At yan nagtatapos ang ating aralin sa araw na ito. Please click on like, share, and subscribe button. Also the notification bell so you won't miss any of my videos. Thank you!